Governor Padilla at Vice Governor Escutia nagpasalamat sa kanilang pagkapanalong muli para maglingkod sa lalawigan. Matapos ang 2025 midterm election, nagbigay ng mensahe ng pasasalamat si Governor Recarte Padilla sa mga mamamayan ng Camarines Norte. Kasama si Vice Governor Joseph Escutia, binigyang diin ni Padilla na ang kanilang tagumpay ay hindi lamang isang personal na panalo kundi isang tagumpay para sa buong pamahalaang panlalawigan. Ako po ay napakasaya sa naging resulta ng eleksyon at itong tagumpay na tinamo o tinanggap namin ni Vice Governor Joseph, ito po ay hindi tagumpay lamang ni Dong, hindi ito tagumpay lamang ni Joseph, bagkus ito po ay tagumpay ng provincial government. Sa kanyang pahayag, sinabi ng gobernador na ang kanilang pagkapanalo ay nagtala ng pinakamataas na mandato sa kasaysayan ng Camarines Norte. Patunay aniya ito ng tiwala ng taong bayan sa kanilang pamumuno mula pa noong July 1, 2022. Iginiit nito na tapos na ang politika dahil tapos na ang halalan. In the history of the province, this is so far ever in the history that we have received the biggest mandate in the history, especially for the provincial governor and the provincial vice governor. At ako ay accorded this success, hindi lamang sa gobernador, hindi lamang sa vice governor, meaning to say, from very day 1, from July 1, 2022 hanggang ngayon. Ibig po sabihin sa ibinigay na mandato sa atin ng atin pong mamamayan, ibig po sabihin tama ang ating ginawa, tinanggap at na-appreciate ng mamamayan ng Camarines Norte ang lahat ng atin pong ginawa. At yan, uulitin ko, hindi lang tagumpay ni Dong, hindi lang tagumpay ni Joseph. Ito po ay tagumpay ng bawat isa sa atin. Gayunpaman, inamin ni Padilla na nalungkot siya sa naging takbo ng kampanya kung saan ilang opisyal at kawani ng pamahalaan ay hindi umano nakaiwas sa politika sa kabila ng kanyang paulit-ulit na panawagan para sa neutrality. Alam niyo po, during the elections, hindi ko po may tatanggi na nalungkot din ako dahil alam ko sa kabila ng akin pong pakikiusap, paulit-ulit na pakikiusap sa lahat, stay away from politics, stay away from political partisanship, ang sa akin po marami pa rin ang hindi nakinig. Alam ko, hindi nilingid sa aking kaalaman, may mga ilan sa atin na hindi pa rin nakinig sa akin pong pakiusap. Alam niyo po, sa totoo lang, mabuti pa sa pag-ibig, nakaka-move on tayo. Pero sa politika, parang hindi. Sana, pagtapos na ang eleksyon, magsama-sama, magtulong-tulong, magkaisa. Kasabay ng kanyang mensahe ng pasasalamat na nawagan din ng gobernador para sa pagkakaisa at pagtutulungan lalo na sa harap ng mga hamong kinakaharap ng bansa kabilang ang nalalapit na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Hindi ba tayo napapagod na nakikita natin sa Facebook kung gaano katindi ang politika? Nakikita natin with the impending impeachment trial sa atin pong Vice Presidente. It somehow create divisiveness. Nagkakahati-hati tayo, nagkakahati-hati ang mga Pilipino. At yan po ang lagi kong sinasabi, hanggat tayo, mga Pilipino, hanggat tayo, mga taga-Camarines Norte, hindi natin matutong magkaisa, magtulong-tulong beyond election, hindi po tayo lubos na uunlad. Nanindigan din ito na ang kanilang tagumpay ay magiging inspirasyon upang mas pag-ibayuhin ang serbisyo para sa mamamayan ng Camarines Norte at upang mapanatili ang mas matibay na pamamahala sa lalawigan. Itong lesson ng elections 2025, sana maging inspirasyon sa bawat isa sa atin that politics will not do good to all of us.
Bagkus ito ay magpapatuloy sa atin para magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay, magkahati-hati. Sana po yung mandato na ibinigay sa atin, nauulitin ko, hindi lang para kay Dong at kay Joseph. Ito ay mandato ng bawat isa sa atin. Na ang ibig sabihin kung ano yung nakita, naramdaman na mga taga-Camarines Norte, ito po ay tayo ang gumawa, hindi lang kami. Tayo. Kaya sana, from now, matuto na tayong magkaisa. In the past 2025 elections, ito pong May 12, uulitin ko, ito po ay hindi tagumpay lamang ni Dong, hindi ito tagumpay lamang ni Joseph, ito po ay tagumpay ng buong provincial government.